Inilatag na ng Executive Department ang mga bagong Standard Operating Procedure para tuluyan ang tuldukan ng operasyon ng mga pogo sa bansa. Pero long overdue na kung ituring ito ng ilang senador. Yan ang agenda report ni Hannah T. Wala nang comeback ang mga pogo sa bansa. Nilagdaan na kasi ang isang Interagency Standard Operating Procedures o SOP para tuluyan ng ipatupad ang ban sa Philippine offshore gaming operations. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ito na ang final nail in the coffin ng mga pogo at sisiguruhin na hindi ito makakabalik pa sa ibang anyo. 2025 nang ipinasa ang Anti-Pogo Act na nagdeklarang iligal ang mga operasyon nito sa Pilipinas. Kasunod yan ng 2024 SONA ng Pangulo. All pogos are banned. Pero ayon kay Senator Win Gatchalian, naantala ang paglabas ng mga panuntunan para sa mas agarang pagpapatupad nito. Matagal na rin daw silang nagbabala sa mga peligro ng pogo, kabilang ang koneksyon nito sa organized crime, exploitation at banta sa national security. Umaasa si Gatchalian na sa pamamagitan ng bagong SOP, mas magiging malinaw at coordinated ang aksyon ng pamahalaan para tuldukan ito. Tila natagalan din si Senator Risa Ontiveros sa hakbang. Bilang Senate Committee on Women Chairperson, nagkasa si Ontiveros ng serye ng pagdinig kaugnay ng human trafficking, scam operations at iba pang illegal operations sa pogo. Anya, the SOP must go after the entire structure at dapat ipakita ng administrasyon na sineseryoso nito ang pagpapatupad ng anti-pogo law. Saklaw ng SOP ang pamamahala sa mga nakumpiskang assets ng mga pogo mula sa mga gusali hanggang sa mga gaming equipment. Sa ilalim din ito itinalaga ang Presidential Anti-Organized Crime Commission bilang pangunahing coordinating agency ng mga operasyon. Isasama naman ang mga prosecutor ng Department of Justice sa pagbuo ng mga kaso para masiguro ang strong evidence at mas mataas na tsansa ng conviction. Kasama rin ang Anti-Money Laundering Council at Securities and Exchange Commission para naman sa Financial and Corporate Intelligence. Ang Department of Social Welfare and Development naman ang magbibigay ng tulong sa mga biktima ng human trafficking, kabilang ang shelter at proteksyon. Sabi ni Senator Joel Villanueva, nilugmok ng mga pogo ang bansa pagdating sa pinsala nito dahil halos 100 billion pesos umano ang lugi ng gobyerno dahil sa pogo operations. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.